na wala kang gagawin para sa Kanya. This time, ikaw at ako ay may gagawin para sa Kanyang karangalan. Huwag kang pumayag na ang buhay mo ay katulad pa rin ng dati. Kung paano ka umupo sa upuan na yan, hanggang ngayon ganun ka pa rin uupo. Did you get this? To be honest with you, no, I am so very excited, to share His message to you on this morning. Hindi lang para marinig nyo ko, hindi lang para masabi natin na nagkausap tayo at nagkita-kita tayo, no. But can you imagine, kung gaano inaasahan ng Diyos na ang Kanyang mga anak, listen to me, na ikaw at ako mismo ang babaligtad sa maling paniniwala ng mga tao. This is your part. Hindi mo kayang baguhin ang kaisipan ng mga tao. Hindi natin kayang baguhin ang kaisipan ng mga tao. Listen to me, kung ngayon pa lang, hindi natin sisimulang baguhin ang ating kaisipan. Oh. Are you satisfied with this? Nagkakaunawaan po ba tayo? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? It's because kung hindi natin kayang baguhin ngayon pa lang ang ating kaisipan, sinong maniniwala sa iyo sa labas? When you confront them, when you talk to them, when you invite them, bakit sila kinakailangan na maniwala sa iyo? Ano ang meron ka? Bakit kanila kailangan pakinggan? Tama po ba? But I know the goodness of God in your life. I said, alam ko kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niyo. In 3 years' time, pinatunayan ng Diyos kung gaano siya kabuti sa buhay ninyo. That's why walang karapatan ng bawat isa sa inyo na hindi magpatotoo sa kanyang dakilang pangalan. That's why, can you imagine kung paano ang Diyos gumalaw, kumilos sa bawat pamilya na narinito? Binigyan ng pag-asa ang bawat isa. Dati-dati wala kayong pag-asa. Subalit ngayon punong-puno kayo ng pag-asa. Nag-uumabaw ang pag-asa sa inyong puso't kaisipan. Why? Dahil ang Diyos ang inyong Panginoon. Si Kristo ang inyong Diyos. Si Kristo ang inyong hari. Siya ang inyong buhay ngayon. Now listen to me. Ito ba ay hindi kailangan ng sangkatauhan? Do you think ito bang bagay na ito na ngayon ay nararanasan nyo, hindi kailangan ng sangkatauhan? That's why this time, maiintindihan lamang nila ang mga bagay na ito once na merong isang tao o mga tao o grupo ng mga tao na handang magpatotoo kung sino si Kristo sa kanilang buhay. Palakpakan natin ang Diyos. That's why, can you imagine, kung noon, listen to me, hindi siya kinikilala, tapos na ang araw na yon. Everybody say, tapos na ang araw na yon. Na hindi kinikilala ng sangkatauhan ang Panginoong Jesucristo. Bakit kaya? Bakit mo nasabing tapos na ang araw na yon? Amen? Come on! Kasi, kilala na ngayon? Listen, let me show this to you. Maraming mga tao sa buong mundo ang nakakakilala sa pangalan ni Jesucristo. Is that true? Is that true? Pero sa susunod na statement na sasabihin ko sa inyo, masyasyak kayo. Why? Are you ready for this? Dahil ang karamihan na nakakakilala lamang sa pangalan ni Jesucristo ay panglabas lang. Bakit ko nasabi yan? Kung tunay na ang lahat ng mga nagsasabing Kristiyano ay tunay na nakakakilala sa paghahari ni Kristo, isipin niyo maigi kung ano ang pagbabago na dapat ay makita niyo sa ating bansa.
Mag-isip kayo, sa komunidad nyo na lang. Diba ang mga nagsasabing Kristiyano rin at laman din ng simbahan? Yung mga chismoso-chismosa sa kanto? Hindi ko ino-offend ang ilan sa inyo, pero yun ang katotohanan. Diba yung most of the time na nagpapasaan ng mga ribulto tuwing araw ng linggo sa gabi, o nagpipenitensya sa araw na mahal na araw diyan, yun din yung mga drug addict karamihan, at yun din yung mga may bisyo na lasinggero sa bawat kanto. Talk to me kung hindi totoo ang sinasabi ko. Do not be hurt when I say these things. Why? It's because right now, ipinakikita ko lang sa inyo kung ano ang salamin ng relihiyon sa buhay ng bawat Kristiyano na sinasabi na sila ay tunay na nakakilala kay Kristo. Dahil kung ang totoo na sila ay mayroon tunay na pagkatakot sa Diyos, makikita mo ito maging sa kanilang pamumuhay. Hindi mo nga kinakailangan sabihin, umattend ka ng church. Hindi mo rin kinakailangan na sabihin, nag-pray ka na ba? Why? It's because sila mismo meron silang initiative na gawin yung bagay na yun. Why? It's because alam nila sa puso nila, si Kristo ang kanilang hari. Pero ang katotohanan, maraming Kristiyano sa ating kapanahonan ngayon, whether laman ng simbahan, Protestante man, o Kristiyano man, o Katoliko man, o anumang denominasyon o sekta at relihiyon. Listen to me, na nagsasabi na kilala nila si Kristo. Ang katotohanan, marami pa rin laman ang mga simbahan ngayon na ang ginagawa ay pagpapanggap lamang. When I say this, hindi ko sinasaktan ang kalooban ng bawat isa. Pero tinutulungan ko lang kayo na maging malaya. Maaring magalit kayo sa akin, nasa inyo yun. Amen. Pero ang sabi ko, hindi ko gustong saktan ang kalooban ninyo. Ipinakikita ko lang sa inyo kung ano ang dapat na mabago. Dahil kung walang dapat mabago, walang mapupuna sa ating pagkatao. Hello? Hindi ako nagyayabang, hindi rin ako nagmamalaki, at lalo tigit sa lahat, hindi ako nagmamataas sa inyong harapan. Amen. Pero alam ko lang ang sinasabi ko. Did you get my point? Can we proceed here? Are you learning? Hallelujah. So do you think ikaw at ako ang babago sa kaisipan ng marami ngayon? Hello? Do you think ikaw yun at ako ang babago sa kaisipan ng maraming tao ngayon? Na dati-rati si Kristo ay hindi kilala, subalit ngayon meron ng mga tao na handa magpakilala sa Kanya. Hindi lang sa pangalan, kundi maging ang Kanyang mga gawa, handang ilantad, handang ibahayag sa buhay ng mga tao na Siya ay nananatiling buhay. Hindi Siya nagbabago at kailanman hindi magbabago. Dahil Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa darating pampanahon. Can you say amen to that? Do you believe on that? Look at here. Where are we? Verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Do you believe on this? I said, do you believe on this? Now, let me show you two things. Tumanggap at nanalig. Amen? Natatandaan mo ba nung araw na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo? Are you sure? Amen? Nung araw na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, gano'n na lang yung pagmamahal mo sa Kanya. Tama ba? Hayaan yung itanong ko sa inyo itong muli. Yung bang pagmamahal na naramdaman mo nung unang araw na siya ay tinanggap mo sa buhay mo,
ito pa rin ang nararamdaman mo at mas lumalago pa, mas nag-aalab pa sa iyong pagkatao? O hinayaan mo na lang na ito ay unti-unting mamatay hanggang ito ay lubusan na maglaho? Are you with me? Ang pagtanggap kay Kristo, listen to me, ay hindi lamang hanggang sa unang araw na pagkakilala natin sa Kanya. Ang pagtanggap kay Yesu Kristo bilang ating Panginoon ay araw-araw. Inaalala mo sa sarili mo ang Kanyang mga mabubuting gawa sa buhay mo. Bakit mo siya inaalala? Dahil alam mo na siya ay mabuti sa buhay mo. Kung siya ba ay hindi gumawa ng kabutihan sa buhay mo, maalala mo pa rin ba siya? Like for example, wala kang naaalala kahit na anong ginawa niya sa buhay mo. Naintindihan mo lang sa kanyang salita. Do you think kaya mo pa rin siyang mahalin? Bakit natigilan kayo? Amen? Nag-isip ba kayo? Kung isang araw, biglang tumigil ang Diyos sa kanyang mga ginagawang mabubuting bagay sa buhay mo, magpapahayag ka pa rin ba na mabuti siya o titigil ka na? Hello? Nagkakaunawan ba tayo? Malinaw ba ako sa inyo? That's why always remember na ang pagtanggap kay Kristo, ito ay araw-araw sa buhay natin. Tinatanggap mo siya bilang Panginoon mo, Hari mo, at iyong Diyos. Pag sinabing Panginoon mo, ikaw ay nasa ilalim ng Kanyang otoridad. Pag sinabing Hari mo siya, ikaw ay Kanyang pinagaharian. Huwag mong hanapin sa paligid mo, nasaan ang kaharian niya? Eh, hari ko siya. Huwag ka maging hangal. Tama ba? Dahil kung meron mang kaharian ng Diyos dito sa mundo, una sa lahat, ikaw yon at ako. Kung minsan iba ang kaisipan ng mga tao, ang kaisipan ng mga tao, pag sinabing presidente ng Pilipinas, meron itong palasyo. Ang tawag doon, Malacanang. Tama ba? Pag sinabing presidente ng Amerika, meron din itong White House. Tama ba? Oh. Amen. Wala bang Red House? Okay. Amen. Diba? Tama ba? Pero pag sinabing, Hari ko si Kristo, sino ang kanyang pinagaharian? Huwag kang lumingon sa kaliwat kanan mo dahil wala kang makikita ng diamante sa paligid mo. Diba? Baka naghahanap ka ng wall na alam mo yon, na punong-puno ng ginto. Amen? Please. Una, kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, siya bilang iyong hari, siguraduhin mo na ikaw ay kabilang sa kanyang pinagaharian. At ang pinagaharian ng Diyos, listen to me, makinig kayong lahat. Wala ka nang pakialam saan namang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. I don't know kung paano nyo tatanggapin yung statement na yun. Pero ang problema, sa panahon natin ngayon, lahat ay panlabas lang. Hari ko si Kristo. Pero pag tinignan mo, iba yung kanyang ginagawa sa sinasabi ng kanyang labi. This time, tulungan mo yung sarili mo na maging totoong Kristiyano. Tulungan mo rin yung sarili mo na maging totoong anak ng Diyos. Dahil sa pagtanggap mo patuloy sa Kanya,
hindi mo alam kung ano ang nagaganap sa buhay mo. Did you get this? Dalawang bagay ang sinabi ko. Tumanggap at ano yung pangalawa? Pananalig. Nananalig ka ba sa Kanya? Sabi sa Biblia mismo, ang demonyo nananalig sa Diyos. Alam mo ba yon? Nanginginig pa. Tama ba? Ikaw ba? Pag ba nananalig ka sa Diyos, meron kang takot? Tapatan. Ngayon ba nananalig ka sa Kanya, meron kang takot sa Kanya? Yung takot na hindi ka parang nakakita ng multo. Yung takot na yun ay binabalot ng pagpaparangal at pagpapasalamat sa Kanya. Diba? Iba kasi yung takot na para ka lang nakakita ng multo. Dinosaur. Diba? Pero iba yung takot na inaasahan ng Diyos sa'yo. Ano yung takot? Ang isang tunay na Kristiyano na binago ng Diyos ay kailanman, saan mo siya dalhin? Ang pagkatakot sa Diyos ang unang-unang magiging resulta ng kanyang pamumuhay. Kaya sabi sa Biblia, mapalad ang mga tao na mayroong tunay na pagkatakot sa Diyos. Bakit sinabing mapalad? Dahil hindi sila kawalan. Are you with me? Because they are blessed. Dahil sa meron silang tunay na pagkatakot sa Diyos. That's why, kung meron man akong isang bagay na nais na ipunto sa inyong dalawang bagay, this time, before, ako magpatuloy, sabi rito, are you with me? Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Now, anong sabi? Pinagkalooban niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Alam niyo ba na ang pagiging anak ng Diyos, ito ay kinakailangan na karehistro sa kalangitan? And I can prove it to you. Maraming mga tao na nagsasabi, anak ako ng Diyos. Maaring anak ka ng tatay mo, anak ka ng nanay mo, pero listen to me, ang pagiging anak ng Diyos ay kakaiba. Did you get this? I can show it to you kung ano ang maaaring gawin ng mga anak ng Diyos. Are you ready? I want you to turn your Bible in the book of Luke chapter 10. Let me read this to you. Luke 10, are you there? Let's start to read verse 16. Are you with me? The one who listened to you, listen to me. And the one who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects the one who sent me. Let's pause here for a while. Amen? Anong sabi rito? Ang isa, na nakikinig sa iyo, ay nakikinig sa akin. Nakikinig ba kayo sa akin? Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang sino man nakikinig sa iyo ay nakikinig kanino? Kanino? Come on. Kanino? Pwede niyong sabihin yung pangalan niya. Walang masama. Libre yun, libre. Okay? Kanino kayo nakikinig? Sabi dyan sa salita ng Diyos, ang sino man nakikinig sa iyo ay nakikinig sa akin. Is that true? Is that in your Bible? Now, when you are listening to me, be sure na alam mo kung ano ang tunay na pakikinig. Dahil merong tunay at merong pagpapanggap. Tama ba? Na uri ng pakikinig. Kung paano merong tunay na pananampalataya, meron ding pagpapanggap lang na pananampalataya. Ano meron ka? Amen? Nasa iyo na yan. Amen.
Why? It's because kailangan kong iklaro sa inyo itong mga bagay na ito. Why? It's because sabi niya, no, the one who listen to you, listen to me. Then, kung nakikinig kayo ngayon sa mensahe na ito, bagamat ako man ang nagdadala nito sa inyo, kayo ay nakikinig sa Kanya. Malinaw ba? Kung kayo ay nakikinig sa Kanya, ano ang dapat niyong gawin? Hello? Hello? Ano ang dapat niyong gawin? Talk to me. Sabi ko, kung kayo ay nakikinig sa Kanya, ano ang dapat niyong gawin? Sa bawat sinasabi niya, dapat alam mo kung paano at kung ano ang dapat mong pakinggan. Hindi mo pakikinggan ang isang bagay kasi ito lang yung gusto mo. Sa bawat sinasabi ng salita ng Diyos, masakit man o hindi, ito ay makakabuti para sa iyong kaluluwa. Did you get this? That's why, sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo dapat piliin. Amen? Hindi mo dapat piliin. Ang maganda yan. Kasi napatawa ako dyan eh. Ay, ayoko yan kasi medyo inaantok na ako ng time na yan kasi masyado nang seryoso si pastor. Eh, paano kung seryoso ako ngayon? Diba? Hindi nga. Sabi ng iba sa inyo, di ba? Please. Wala yun dun sa, kung natatawa ka sa sinasabi ko o hindi, bonus lang yun eh. Pero for me, ang pinaka-importante rito, makuha mo yung tunay na mensahe ng Diyos. Dahil kaya ka naririto, alam mo ba? Kasi nais niya magsalita sa buhay mo. Malinaw ba ako? Ang problema, makinig nga kayo sa akin, tumingin kayo sa akin lahat. Huwag kayong tumungo. Hindi ko kayo sinesermonan. Tumingin kayo sa akin. Amen? Amen. Okay? Sa pagtanggap ng salita ng Diyos, makinig po tayo, okay? No, buksan mo ang puso mo at isip mo. Dahil sa bawat naririnig mo, hindi mo alam, no, na merong nais ang Diyos na sabihin sa iyo. Na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Is that right? At huwag niyong hayaan na kayo ay magkaroon ng pusong mamon at balat sibuyas. Tama ba? Dahil ako pa lang yung nagsasalita sa inyong harapan. Ginagamit lang ako ng Diyos bilang kanya representante. Pero paano kung siya na isang araw ang magsasalita sa inyong buhay? Kaya niyo bang makinig? Pag ba meron siyang sinabi, kaya mo bang gawin? Baka magtampo ka sa kanya kapag nireview ka niya. Tama ba? To be honest with you, many times in my life na siya ay gumagamit ng tao para lamang ipangusap sa akin, anak, mali ang ginagawa mo. Hello? Merong isang panaginip na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Even ngayon, pag inaalala ko, malinaw na malinaw sa akin yung sinabi. Amen. One time, nung nagtampo ako, I think 5 years ago, no, or 6 years ago, I think, hindi ko na maalala, maybe 5 or 6 years ago, no, dun sa pastor ko, na ngayon, spiritual father ko, no, it's because na-rebuke niya ako sa kalagitnaan ng mga missionary at mga pastor during our missions meeting. In front of them, bang! Halos hindi ako makaupo dun sa kinauupuan ko. Pulang-pula ako, halos mangilid yung luha ko dahil sa kahihiyan na narinig ko. Sabi niya, kung malilate ka sa susunod na meeting,
Sa tingin mo, may oras ka pa para bumalik sa bahay mo. Paano mo tatanggapin yon? Sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga pastor, sa harapan ng mga misyonary. Kung malilate ka sa susunod na meeting at sa tingin mo may oras ka pa para bumalik sa bahay mo, sa madaling salita, huwag ka nang tumuloy. In front of many pastors, in front of a lot of missionaries, during our missions meeting, way back 5 or 6 years ago, boom! Sabi ng puso ko. Noong time na yon, di ko alam kung titigil na yung puso ko sa paghinga. Sabi ni Pastora sa akin, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Pero alam niya, yung nararamdaman ko, talagang hindi ko halos mabuka yung bibig ko. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nung umuwi ako sa bahay, umiiyak ako at nagmumurmur ako. Sabi ko, hindi muna ako atin na missions meeting. Why? Dahil nasaktan masyado yung puso ko. To be honest, nagalit ako sa kanya noon na hindi niya alam. No? I think 2 months or 3 months na hindi ako umattend ng missions meeting until one day na naginip ako. Sa panaginip ko, merong isang lingkod ng Diyos na kilala ko rin na ginamit niya doon sa panaginip ko. Imposibleng Pilipino kasi hindi Pilipino eh. Pero doon sa panaginip ko, alam kong Diyos yung nagsasalita. Mukha lang niya yung ginamit. Kasi bakit? Pilipino sinasabi. Hindi naman Pilipino yon. Diba? Sabi nga nun, ng man of God, doon sa panaginip ko, bumalik ka sa ama mo, siya ang tatay mo, bumalik ka sa kanya. Kung araw na yun, bumalik ako sa kanya, missions meeting, nag-aalala siya sa akin, bakit hindi ka uma-attend? Sabi niya ganun sa akin, na missions meeting. Marami akong dahilan. Until, kausap ko siya, tinabihan ko siya, walang ibang time para kausapin ko siya ng salilinan. Tumabi kami sa isang sulok at humarap ako sa kanya, wala akong pakialam sa iba. Sabi ko sa kanya, sorry po. I say that. Dahil nagtampo ko sa inyo at sumama ang loob ko sa inyo. Ang Diyos nangusap sa akin sa pamamagitan ng panaginip. At sabi niya, bumalik ako sa iyo at ikaw ang aking ama. Mula nung araw na yon, naayos yung puso ko. At mula nung araw na yon, nakita ko na lumago ako sa katotohanan. One time sinabi ko sa leaders, wala kayong karapatan na maging leaders kung ayaw nyo ng katotohanan. Tama ba? Dahil ang magkikiskisan dito, ikaw at ako. Bakit? Sabi sa Biblia, iron sharpens iron. Bakal, sa bakal, ang paghahasa. Tama ba? Amen? That's why, for me, napaka-importante na ang puso nyo ay bukas. Ang kaisipan nyo ay malinaw sa bawat sinasabi ng tao na ito na nasa inyong harapan na ginagamit ng Diyos ngayon sa buhay nyo. Amen. Dahil kung sasarado ko ang puso at isipan ko noon, maaaring yun na ang katapusan ng ministry ko. Sabi sa Biblia, open rebuke is better. Are you with me? Mabuti ba ang open rebuke? Sino rito pag sinesermonan ka ng nanay mo, ng tatay mo, nasasarapan ka? Diba hindi? Tama?
Tama ba?